Ano ang pamahalaan? Ang pamahalaan ay isang institusyong gumagawa at nagpapatupad ng mga batas. Paunahing tungkulin ng pamahalaan ang pagtataguyod ng kagalingan ng mga mamamayan. Isinaayos ng pambansang pamahalaan ang lahat ng bagay sa loob ng bansa upang maging matiwasay ang paninirahan ng mga mamamayan dito. May tatlong sangay ang pamahalaan: edukatibo ang tagapagganap, lehislatibo ang tagapagbatas, hudikatura naman ang tagapaghukom. Pamahalaan, mga tatlong sangay ng pamahalaan. Tagapagpaganap, ehekutibo. Tagapagpaganap ay tagapagpatupad ng mga batas na ginagawa ng Kongreso upang may siguro ang kapakanan ng bawat mamamayan ng bansa. Pinamumunan ito ng Pangulo, Pangalawang Pangulo at mga gabinete. Kasalukuyan ng ating Pangulo ay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang Pangulo ng Pilipinas ay pinuno ng sangay ng tagapagpaganap. Siya din ay commander ng sandatang lakas ng bansa. Taglay din niya ang veto power o kapangyarihan ng Pangulo na tanggihan ang isang panukalang batas na ipinasa ng Kongreso kung sa tingin niya na hindi ito kabubuti ng mga mamamayan ng Pilipinas. Yan ay ang nagtatalaga ng bawat kalihim na mamumuno sa bawat ahensya ng pamahalaan. Siya rin ang pumipili ng Chief Justice o punong mahistrado ng Korte Suprema, gayon din sa mabababang hukuman. Kuya ang ating pangalawang Pangulo ay si Vice Presidente Sara Duterte. Narito rin ang kasalukuyang mga bumubuo ng gabinete at namumuno sa mga ahensya ng ating pamahalaan. Ang tagapagpaganap o ehekutibo ay tagapagpatupad ng batas sa bansa. Batas, lehislatibo. Ang tagapagbatas, lehislatibo, ay sangay na gumagawa ng batas sa bansa. Ay may dalawang kapulungan, ang mataas na kapulungan o Senado na binubuo ng mga senador na Pilipinas na pinamumunan ng Senate President. Mababang kapulungan naman ay binubuo ng mga kongresista o kinatawan ng bawat distrito ng Pilipinas at pinamumunan ng House Speaker. Sa kasalukuyan, ang ating Senate President ay si Honorable Francis Escudero at ang ating House Speaker ay si Ferdinand Romualdez. Ngayon na ito, nakasalalay din ang sasagawa ng investigasyon para makatulong sa mga ginagawa nilang batas. Gawa ng budget ay dumadaan rin sa pagsusuri ng tagapagbatas. Mayroon ding espesyal na kapangyarihan. Halimbawa, ang pagpapatibay ng kasunduan sa ibang bansa ng Pilipinas. Isa din ang pagsasampa ng impeachment o pagtatanggal ng pwesto ng mataas na posisyon ng isang opisyal sa gobyerno. Ang tagapagbatas o lehislatibo ay gumagawa ng batas sa bansa. Tagapaghukom, hudikatura. Tagapaghukom ay nagbibigay ng interpretasyon sa mga batas. Ang kapangyarihan panghukuman ay nasa ilalim ng Korte Suprema o kataas-taasang hukuman at mababang hukuman. Buon ang sangay na ito ng mga mahistrado na pinamumunan ng punong mahistrado o Chief Justice. Kasalukuyang Chief Justice ng Pilipinas ay si Alexander Gesmundo. Korte Suprema dumudulog ang sino mang tao di sumasang-ayon sa desisyon ng bababang hukuman. Kahit ang dalawang sangay ng pamahalaan kung may tanong tungkol sa mga legalidad ng mga batas. Unahing papel ang sangay na ito ay isulong ang walang kinikilingan at mabilis na paggawa ng katarungan sa kahit sino mang mamayan ng bansa. Ito ang tatlong sangay ng pamahalaan: tagapagpaganap, ehekutibo, tagapagbatas, lehislatibo, at tagapaghukom, hudikatura. Pagpaganap, ehekutibo, ang tagapagpatupad ng batas sa bansa. Sinisiguro na ang mga batas ay naipapatupad para sa mga kapakanan ng bawat mamamayan ng bansa. Batas, lehislatibo, ay gumagawa ng batas sa bansa para ikaunlad ng bayan at mamamayan. Ito ay nahahati ng dalawang kapulungan, ang mataas na kapulungan at mababang kapulungan. Hukom, hudikatura, ay nabibigay ng interpretasyon
sa mga batas na pinamumunan ng punong maestrado o Chief Justice na may paunahing papel ng sangay na ito ay isulong ng walang kilingan at mabilis na paggawa ng katulungan sa kahit sinong mamamayan